Hi, it's Fias Taro. Hello! Subscribers. Okay, so ito po ay yun nga, no, para lang sa mga subscribers, mga nakasubscribe. So, yes, the next 7 days po ninyo ating titingnan. So, ngayon gagamit tayo ng Oracle. Bagong Oracle. Yes, oo, wala pa po akong nagagamitan nito. Ikaw pa lang, no, mga subscribers. So, syempre, ang gagamitin rin nating tarot dito is yung tarot natin for private reading. Oo. So, ito po, no. And again, kasi syempre, iba yung ano ko dito eh. Oh, iba yung iba yung connection. Diba? Anyway. So, ano pa ba? Yeah, kung gusto mo makasali or makasama sa subscribers reading every Saturday, opo, no, kailangan nyo lang po na mag-subscribe sa atin pong FB page. Okay? So, yun lang. May monthly po yan actually, pero pwede mo namang siyang i-stop anytime you want. Okay? So, ano pa ba? And yes, kung may mga tanong po pagdating sa private reading and sa ating mga charms, just message me. Okay po? So, private po ha, wag po sa comment section. Hindi po kasi ako nakasagot sa comment. Okay? Pagdating sa tawag dyan, sa mga inquiries. Okay, so let's see. Anong meron the next 7 days for our subscribers? Oo. So, yun po. Okay, tingnan natin. The next 7 days for you. Hindi ko pa ito nakikita actually. Hindi ko pa nalalaman kung ano bang meron dito. Pero, may mga specific siyang nakalagay. Let's see the next 7 days for our subscribers. For my subscribers. Let's get 3. Okay. 1 and the 2 and the 3. Okay. So, we have here me. Okay. So, kita nyo naman. Me. And then, next is thinking. And then, third is stress. Okay. So, babasahin ko to. Okay. Meron kasing mga mensahe sa likod. Okay. So, dito sa me, yan, ang nakalagay dito, this card represents you, your role, and your current position in the situation. It brings attention back to your perspective, choices, and personal environment. So, let's see. I-clarify natin yan later on. Ito namang stress. Ito pala muna. Itong thinking. So, ito yung second card natin. So, this card is about reflection, planning, and mental focus. It suggests consideration, strategy, or thoughts that have not yet become action. Okay, so yan na naman tayo. Next is yun nga, yung stress. Ayaw niya mag-focus. Huy, mag-focus ka. Yan na. So, sabi, this card represents pressure, worry, and emotional tension. It suggests that the situation feels heavy, demanding, or difficult to carry. Yan. Atin na pong i-clarify. The next 7 days, pwedeng this is all about you. Ikaw ang bida. Okay? Ikaw ang bida ngayon. Aha. So, tingnan natin. Naka-focus sa'yo talaga, no? Yung reading. So, anong meron dyan? Sa me. So, okay. Wala itong gender. Actually, no gender. Anong meron dyan sa me? Judgment. So, si judgment for me, this is cycle, routine, mga ganyan. So, I think, iba sa inyo, no? Sabihin nating kung sakali man na ikaw itong naka-stuck na, mas magandang, yun nga,
yeah, sabihin natin meron kang mga dapat gawing bago, may mga gagawin kang bago para hindi ka ma-stuck the next 7 days. With the Tower. Okay. So, some of you, this is not, sabihin natin like, planado. Hindi to planado. Masasabi natin na ito po ay mga biglaan. No? Mga biglaan. Ay, okay, sige, gusto ko nito. Gusto ko i-try. Mga ganyang bagay the next 7 days. Okay? So, yeah. Choices. And I think, ikaw yung masusunod dito eh. Okay? Ikaw yung masusunod. Nagutom na ako. Okay. So, next is thinking. Let's see. What's with that? Thinking. So, plans. Ganyan. Kung ano yung dapat i-consider. Mga ganyan. Yeah. Thinking. Diba? Iba yung connection no, namin dito. Iba yung connection ko dito sa card. Sa mga may alam talagang tumingin. Diba? This is thinking. Pareho, no? Oo. Tingnan natin, ano bang meron? Yung iba sa inyo, sa sobrang pag-iisip, may chance ng ma-stress. Ha? Huwag nyo hayaang ganun. So, the Hangman, taking action, I guess, ay nang kailangan. Don't delay things. Oo, wag na kayong like, urong-sulong pagdating sa mga action na dapat nyong gawin the next 7 days. Avoid delays. Okay? Stop procrastinating. Kaisip-isip-isip. Mga ganyang bagay. I-execute nyo. Kung ano man po yan. Okay? Something na magbibigay ng kasiyahan sa'yo. Do it. Do it. Matatanda na tayo. Alam nyo kung ano yung mali. Alam nyo yung tama. Okay? So, nasa inyo yan. Okay? So, some of you, meron kayong hindi like agad-agad na i-grab no opportunity the next 7 days, I guess. Yeah. So, next is stress. So, what's with that? So, that is pressure, anxiety. The Knight of Wands. Huwag kayong masyadong paka-stress dito. Hindi worth it. Hindi ito kasayang-sayang ng energy mo, effort, love, whatsoever. Dito sa isang taong to, I think, yeah, this is an energy ng isang person na hindi consistent sa'yo. Mag-uumisip ka pagdating sa taong hindi ka naman iniisip. Na-stress ka sa mga taong hindi ka naman pinag-i-stressan. Hello? Page of Coins. Iba dito, ano eh. Hindi kasi kinakausap. Yeah, hindi kayo kinakausap. Hindi kayo nire-replyan. So, ito yung pwedeng mag-cause ng stress sa'yo the next 7 days. Focus more on something productive. Something na pwedeng sabihin nating mas kapagod-pagod. Ka-stress-stress. Hindi ito. Okay? Oh, ayan oh. Iba talaga sa inyo, sabihin natin, marami kayong mga ginagawa. Ito, imbes na kayo ay mas stress na lang sa mga ginagawa nyo na importante, dagdag pa to. Dagdag pa to. Alam nyo, I think this is like isipin nyo na lang na, kaya ito iniaalis sa'yo. Kasi mas pinapagaan ni universe yung energy, yung frequency mo. Yun na lang ang isipin mo. Ayaw mo ba nun? Ayaw mo ba nun? Ayaw mo ba ng ganun? Like, pinapagaan ni universe yung frequency mo. Ayoko nun. Oo, kasi gusto ko ito eh. Gusto ko ito. Stress na stress na nga ako eh. Kasi ayaw niya mag-reply. Gusto niyo yun? Yung ganun? Like, hindi naman worth it. Hindi deserve. Like, tinutulungan na kayo ni universe na mas maging okay, mas maging maunlad. Pero bakit lagi nating pinipilit yung hindi dapat? The next 7 days po ha. Ikaw ang focus, ikaw ang bida. So, kapag bida, anong meron? Hindi laging masaya.
Hindi laging masaya. Pero in the end, depende sa magiging aksyon. Depende sa magiging, sagot niya. No? Sa ibinabato sa kanya. So, yun po ha. Ikaw ang nasa spotlight the next 7 days. Okay? Ikaw po ang nasa spotlight. Parang ikaw ang nasa hot seat the next 7 days. Ikaw lahat. Okay? So, what else? Another 3. Another 3. For our subscribers. 1, 2, and the 3. First card is waiting. Okay. So, sabi, this card reflects delay, anticipation, and something not yet complete. It suggests that results are pending and patience still needed. Okay? Ayun na tayo. Diba sabi ko kanina, delays. May mga, iwasan nyo siguro, yung mga paghihintay. Nagkokos ng delay yan, di po ba? Nagkokos talaga ng delay. Okay, so next. Work. So, ang sabi, this card points to effort, responsibility, and ongoing activity. Results depends on consistency, attention, and practical action. This is good. Yeah. So, sabi, kung papaano ka gumawa, ito na. Ito yung sinasabi ko kanina, kung ano yung magiging response o reaction mo sa mga kailangan mong gawin, yun yung magiging resulta. Di po ba? Yun yung magiging resulta. So, ano pa? Action. Diba? Konektado po, no? Connect yung mga pinagsasabi ko kanina dito sa tatlong sumunod. Kita nyo naman, bumubunot ako at nagsha-shuffle. So, this card represents movement, progress, and active development. It suggests that something is happening, moving forward, or requiring action. Yes, 'di ba? Parang sinasabi talaga dito na iwasan ninyo talaga na kayo ay ma-stuck the next 7 days. Wag na wag nyong hahayaan yung sarili ninyong walang ginagawa. Wag. Okay? Hindi ko alam bakit. This is important. Okay? Para makita natin dito, maipaalam sa inyo, and gabay ito. Kasi baka mamaya hindi natin alam kung ikaw itong ma-stuck or ikaw itong magpaka-delay, no, sa mga dapat gawin the next 7 days, ma-stuck ka na lang din talaga. Like mahabang panahon. Kung meron ka pong mga kailangang pagdesisyonan, desisyonan na the next 7 days. Hindi kita pinipilit, pero it's up to you. Okay, it's up to you. So, tingnan natin ano tong waiting. Ano tong magkokos ng paghihintay the next 7 days. So, again po, sa mga gusto po na makasama sa ganitong reading, kasi para tong personal na read, no? At yung gamit kong tarot dito is pang private reading lang, hindi ko ginagamit sa all signs, sa symbol, sa individual zodiac, hindi ko po siya ginagamit. Okay. Mag-subscribe lang kayo. Okay, sa akin pong FB page. So, anong magkokos dito ng delays? Ano tong waiting na to? The King of Wands. Mga taong pabibo. Oo. Mga taong, hoy, sandali lang, ganito ang gawin mo, ha? Hintayin mo ako. Ako yung masusunod dito.
Lalo na pertaining or regarding pagdating sa mga dapat mong gawin. May mga taong paimportante. May mga taong sundin mo ko kasi ito yung tama. Or, ay, gawin mo lang yan sa sa kabilang linggo. Ay, yari ka. Diba? Ito yung mga taong gusto sinusunod sila. Ito yung mga taong nagpapakita na sila lang yung may alam. Ako yung susundin mo. Ako yung susundin mo. Iwasan nyo po to, fire sign. Fire sign to, Aries, Leo, Sag. Okay? Pwedeng nasa small circle lang kayo nitong taong to. Pwedeng kaibigan mo. Jowa mo. No? Walang exemption dito. Okay? May 10 of Pentacles dyan. Baka mamaya, imbes na makuha mo yung gusto mong makuha, ma-delay pa gawa ng taong to. Okay? So, ano tong work? What's with this work? The Ace of Cups in reversed. Gawin mo kung anong gusto mong gawin. Okay? Wag mo sasantabi yung sarili mo the next 7 days. Sabi ko nga, ikaw ang bida, diba? Ikaw naman. Tapos na yung iba, nakapagbigay ka na sa iba, ikaw naman. Wag kang magiging madamot pagdating sa sarili mo. Actionan mo yung sarili mo, kung anong kailangan mong gawin pagdating sa sarili mo. Yan ang kailangan mong pagtuunang pansin the next 7 days. Huwag kang maging makasarili sa sarili mo. Okay? Hindi lang sa next 7 days. Okay? Huwag mong sisisihin or iisipin na ikaw ay nagiging madamot dahil inuuna mo sarili mo. You're not. Okay? Depende na lang din, no? Sa mga na ipoprovide mo talaga. Kung nakakapag-provide ka, ganyan. Pero kung hindi, at alam mo namang ikaw puro sayo, well, hello. Baka naman. Diba? So, anyway, kasi nakikita ko rito, isinasantabi mo na yung sarili mo eh. Maibigay mo lang kung ano man yung mga kailangan ng mga nasa paligid mo. Nagiging selfish ka na pagdating sa sarili mo. Ha? Iba dito, super duper, ang daming work na gagawin. Mag-OT, ganyan. Hindi mo ba naiisip, baka mamaya yung health mo na ang matira? Ha? Okay, next. Action. So, take action. Move. The next 7 days. The 9 of Coins. This is responsibilities. Taking responsibilities. Saan? You have here the Lovers. Sa mga nakaka-connect mo, sa mga nasa paligid mo, we have here the Temperance. Sinasabi rito, take action, pero alamin mo yung limitations. Okay? Alamin mo yung limitations. Alamin mo kung hanggang saan lang dapat yung tulong. Okay? Wala ka dyan para buhayin sila. Wala ka dyan para pasayahin mo sila. Hindi mo yung trabaho. Okay? Hindi mo sila boss. The next 7 days. May chance kasi dito na talaga naman i-shoulder mo lahat. Kung anong meron, hindi ko alam. Ano ba? Sobrang bait mo. Ha? Sobrang bait mo. Minsan yung kabaitan talaga. Minsan yan ang pwedeng magpahamak sa'yo. Sa totoo lang po. Okay? Kasi hindi naman lahat ng taong binibigyan mo ng kabaitan mo is mabait rin sa'yo eh. Hindi ko sinabing lahat ganun. Pero hindi natin mapipili. Hindi natin talagang malalaman eh. No? Okay? So, iba sa inyo, responsibility mo yung sarili mo.
para magkaroon ka ng peace of mind pagdating sa isang relationship. If you need to get out of, sabihin natin, mga toxic connections, relations, okay, friendship man yan, romantic connection man yan, anything, any connection na sabihin natin parang hindi na fair, mag-take action ka na the next 7 days. Okay, sabi ko nga sa'yo, ito ang mga delays. Ito po, lahat ng ito. Lahat. Kasi puro puro iba ang nakikita ko dito. Iba ang nakikita mo. Like sila dapat ang mauna. Pero number 1 card, first card mo is me. Which is you. Di po ba? So, yun, no? Okay, so, tingnan natin naman. Pagdating sa person, enough with this. Enough with this. So, the person on your mind, subscribers. The next 7 days, what to expect pagdating po sa love? What to expect pagdating sa love? Subscribers. Who is this? The 6 of Wands universe. The Knight of Wands. Ito yung seloso. Okay, ito yung seloso. Selosa. Pero sila naman talaga yung gumagawa ng ikaseselos or, di ba? Ikaseselos mo. Sila yung sabihin natin itong taong to is takot sa sarili niyang multo. Ito yung taong takot sa sarili niyang multo. Sabihin natin lagi kang nililimitahan ng taong to, bawal yan, hindi ka pwede dyan, hindi ka pwede dito, mga ganyang bagay. Why? Because they're afraid. Afraid of what? Mangyari sa kanya yung ginagawa niya sa'yo. Let's see the next 7 days. Ano magiging next action niya? The Page of Swords. Hanapan ka kung ano-ano. The Knight of Swords. Some of you, ikaw itong parang magtitingin, maghuhumanap sa kanya pagdating sa communication. Hindi ko nakikita magiging consistent tong taong to. Subscribers, hindi ko nakikita magiging consistent. We have here the Tower. We have here the 4 of Pentacles. Para tong magiging closed off. Alam mo bakit? Ito Diyos ko. This is channeled. Gagawa ito ng mga ganyan. Kasi ganito ka. Kasi ganyan ka. Pero actually, ang ginagawa niya, kaya siya lumalayo, kaya siya hindi available or consistent the next 7 days. Meron naman sila talagang ginagawang ayaw mo. Like, ikaw yung sinisisi, ikaw yung kunyaring may dahilan kung bakit siya ganun. Like, lumalayo. Hindi naman. Hindi naman ikaw. Huwag ka magpamanipula dito sa taong to. This is all about, minamanipula ka nito. Wala pa akong makitang zodiac dito. Pwedeng Sag. Nakakainis yung energy. Anong outcome nyo the next 7 days? 10 of Pentacles. The King of Swords universe. This person is a liar. They're a liar. We have here the Empress, the Emperor in reversed. Maniniwala ka sa ganito? Maniniwala ka sa kanya? Like, a manipulator? A narcissist person? Sa lahat po ng pwedeng gawin ng aksyon ng taong to pagdating sa'yo, feeling mo parang meron kang nagawang mali, wala kang nagawang mali. Pinaparamdam o ipaparamdam lang sa'yo ng taong to na kunyari meron kang nagawang mali para itong palusot niya, para makagawa siya ng mga gusto niyang gawin. Yung ayaw mong gawin niya.
Okay? Be careful. Huwag kayong masyadong magpapauto, no? Sa mga gagawin nitong taong to. Kunyari, nagsiselos, ganyan-ganyan. Palabas lang niya yun para magmukha siyang malinis. Kunyari, wala siyang ginagawang mali. Pero, siya naman po talaga ang merong ginagawang mali. Who else? The next 7 days? Sino ito? Subscribers? Anong meron sa situation nyo? The Four of Wands. So, pwede pong magkarelasyon kayo ngayon. Magkasama kayo. Death. Ah, may gali. So, ito ha. Sabihin natin parang meron ng gustong i-upgrade. Ang tawag dyan, i-level up pagdating ng situation. Okay? The Nine of Wands. Meron ditong sabihin nating inia-avoid. I don't know, maybe the leveling up ang ina-avoid dito or hindi pa magawa. Ah, my golly. We have your Scorpio. Papunta na to sa ending, actually. Papunta na po ito talaga sa ending. May mga nagsasabi na, hiwalay na tayo, maghiwalay na tayo. Ganon. Next action niya, let's see. Three of Pentacles in the reversed. And the Three of Wands in the reversed. So, wala na pong maganda dito. Wala nang pagkakaayos. Yes, magkasama kayo, pero parang feeling nyo, wala naman na itong pinatutunguhan. Mga ganyang bagay. Yeah, meron ng mga problemado dito. The Four of Cups. Alam nyo, sanay na kayo sa ganito. Sa ganitong sitwasyon. Magkasama, pero parang wala na rin naman. Parang magkatalikuran na kayo. Hindi na nga kayo nagdidikit, hindi na nga kayo nagtatabi sa kama. Okay? Hindi na kayo nagkakaintindihan. So, makakakita ka next action from this person. Palagi siyang hihindi, palagi siyang hindi available, nakatalikod. Nakatalikod po sa'yo. Okay? So, anong outcome nyo? The next 7 days. Anong outcome nyo nito? Kunting kembot na lang to. Again, the Four of Pentacles. Holding back. Hindi siya available. Eight of Wands. Pero still, there's communication. Okay? Bakit kasi ayaw mo magsabi? Iba sa inyo po, oh. Ayaw magsabi ng dapat pagdating dito. Ang nakikita ko dito is like takot. Baka tuluyan na talaga kaming magkahiwalay or what? Okay? So, ang nangyayari is kahit ayaw mo, okay, go na lang. Napoprolong na lang dito yung separation, sa totoo lang. Napoprolong. Meron pong mga kailangan pag-usapan dito na hindi napapag-usapan or hindi talaga nabibigyan ng atensyon. Okay? Lagi na lang kasi po, nakikita ko is may dahilan para hindi gawin. Lagi na lang may dahilan. I don't know kung gusto nyo pa rin to. Kasi sabi nga, kung gusto, laging may paraan eh. Kung ayaw, laging may dahilan. No? Depende na rin. So, kung gusto nyo tong maayos, dapat magkaroon kayo ng magandang pag-uusap. Hindi yung kayo ay lagi kayong magkatalikuran.
No? Kung gusto nyo maayos, mag-usap kayo. Pero papaano nga, hindi nga kayo nagkakasundo. Ang hirap ng ganitong sitwasyon. Walang gustong makinig, walang gustong magsalita. Walang gustong umusad to eh. Well, asahan nyo talaga, konti na lang, laglag to. Laglag na to. Meron kasing natatakot, baka kasi mamaya lalo kaming magkanda leche flan. Muntik na. Oo. Okay? Leche flan nyo. Kayo ah. I can't. So yun ha, mga subscribers. Diyos ko. Sino man kayo, talaga naman, kailangan dito ng gigit na. Kailangan may gigit na, hindi pwedeng kayo lang talaga. Kailangan pong may magpapaka, sabihin nating magmamatanda, parang ganyan. Kasi pareho kayong nakatalikod eh, parehong hindi alam ang dapat gawin or what. Kahit sabihin yung madam, matatanda na kami, well, you're acting immature. Okay? So, there. Yun ang aking reading for you, subscribers. Again, thank you. Goodbye.